Our first resource person obtained her BA History degree from St. Scholastica's College and earned her degree in MA in History and PhD in Philippine Studies from UP Diliman. She was a professor of history and served as the chair of the UP Department of History and the dean of the College of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman. Our guest likewise actively serves the San Antonio de Padua Parish in Antipolo as part of the Parish Pastoral Council, the Evangelization Ministry, and the Biblical Apostolate. She is president of Josefa, a national organization upholding the dignity of women's role in the family and society. She and her husband, Jess, are part of the SAFE program, or the Subtle Attacks Against the Family Explained. They have 3 children and 1 granddaughter. Brothers and sisters, please welcome Dr. Bernadette Abrera. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang gagawin ko ngayon ay bibigyan kayo ng perspective o yung pananaw upang unawain natin ang conference ng ECFL RCAM sa taong ito. So mahalaga ito dahil kailangan nating unawain bakit tayo narito at bakit ito ang ating paksa sa taong ito. Ipapakita natin dito, binanggit ni Father Joel na sa bawat panahon ay merong hamon sa sangkatauhan. So there is a challenge to humanity which the church always addresses. So makikita natin ngayon na ang tema ng usapin dito sa conference ngayon ay From Rerum Novarum to the Digital Age. Rerum Novarum, sinabi na ni Father Joel, yung encyclical ni Pope Leo XIII. 19th century, ang crisis of humanity ng 19th century was the Industrial Revolution. It was the challenge to humanity. In the 19th century, we had the Industrial Revolution. In the 20th century, we had the Sexual Revolution, which began in the 1960s. Kaya dumating sa atin ang Humanae Vitae, tuloy-tuloy yan hanggang kay Pope John Paul II na naglahad ng Theology of the Body. Kaya nakikilala pa natin ng higit ang ating pananampalataya at ang ating identity bilang tao at bilang Kristiyano dahil sa paglilinaw ng simbahan sa mga hamon na dumarating sa atin. So 20th century, the sexual revolution. By the 21st century, where we are now, it is the digital revolution. So next slide, makikita ninyo, hindi naman ito magsisimula na ngayon lang. Subalit noong 1956, doon nagkaroon ng term na AI, Artificial Intelligence, na ang definition noon ay making a machine behave in ways that would be called intelligent as if it were a human being behaving. So, artificial intelligence, it should mimic human intelligence. Yun ang 1956. Pagdating ng 21st century, nang laki na ng nilaktaw ng AI at ang pinakasikat ngayon na AI, kung naririnig na ninyo, ay ang ChatGPT. Ang ibig sabihin ng ChatGPT ay Chat Generative Pre-trained Transformer. Ito ay inilahad noong 2022. So panahon ito ng pandemya, kung saan ang mga tao ay nakakulong lang sa loob ng bahay at lahat tayo
ay online. Online ang mga tao, halos 24/7. Dahil lahat ng mga gawain natin ay inilipat online. So kahit ang edukasyon, ang pag-aaral, at ang medical services, ang mga consultation, lahat yan ay naging online. So 2022, lumabas ang ChatGPT na ginagamit ang isang large language model. So LLM ang tawag diyan. So ito ay isang uri ng artificial intelligence na ginagamit ang natural language processing. Kaya para kang may kausap na tao. Dahil naipasok dyan ang wika, ang language, to create human-like conversational dialogue. Akala mo may kausap kang tao dahil ang ibinibigay sa'yo ay talagang parang taong nag-iisip na kausap mo. It can respond to questions and it can compose. Katulad ng pinakita kanina ni Father Joel, hindi lang written composition, musical composition, creative composition. Pwede siyang gumawa ng mga video. Marami ngayong entertainment na pinapanood natin, AI na yan. Written content including articles, poems, social media posts, essays, email, computer program code. Napakarami. Lahat na ngayon ay meron ng AI. Kaya hindi natin yan maiiwasan. Yan ang ating kalagayan, yan ang ating kondisyon, kung saan nakapaloob ang individual at ang pamilya. So, next, makikita natin, noong January 14, 2025, so ngayong taon yan, nagkaroon ng isang note galing sa Dicastery for the Doctrine of the Faith and the Dicastery for Culture and Education. Ang inilabas nila ay isang dokumento, ang pamagat ay Antiqua et Nova, matanda at bago, old and new. Ito ay a note on the relationship between artificial intelligence and human intelligence. At ito, kahit may sakit na si Pope Francis, ay pinahintulutan niya ito at nagkaroon ng publication dahil sa katapusan ng pontificate ni Pope Francis, he became very concerned about artificial intelligence. At sa katunayan, nagkaroon na siya ng panawagan na dapat meron ng isang international treaty tungkol sa regulation ng artificial intelligence. So halos 2 weeks after the death of Pope Francis, ay na-elect si Pope Leo XIV. 2 days after his election, so na-elect siya ng May 8, May 10, ay nagkaroon siya ng first official address to the College of Cardinals. At doon niya inilahad ang magiging focus ng kanyang papacy. At ito ang magiging priority niya at inilahad niya. Pinakita noong May 10 ni Pope Leo. He lays out the vision for his papacy and identifies AI as a main challenge for humanity. So tayo, lalo na yung mga boomers katulad ko, hindi pa natin naiintindihan ang kabuuan ng technology, subalit kailangan na nating unawain dahil sinabi na at nangunguna na ang simbahan na pinapakita sa atin, ito ang kinakaharap na natin sa ngayon. Okay. So, ito ang pag-uusapan natin. Bakit AI? Bakit in-identify ni Pope Leo? At makikita natin sa ilang mga halimbawa sa susunod. Dahil ako ay bahagi ng akademya, ang una nang nakita kaagad ay
ang AI sa academe, ang mga term paper, ang mga essay ng mga estudyante, yan ba ay galing pa sa kanila o galing lang yan sa AI? Dati pwede mo pang sabihin, halimbawa sa amin, sa kasaysayan, mag-submit kayo ng essay in Filipino para alam mo na hindi nila yung kinuha sa AI, hindi galing. Ngayon kaya na ang Filipino essay. So, hindi na pwede. Kakayanin na rin ang mga ibang Philippine languages, ang Waray, ang Bisaya, ang Bicol. Kakayanin na yan kasi nga, large language model. And it is evolving very fast. Okay. So, ang kinababahala dyan ng mga guro, nasaan yung thinking ng mga estudyante, nasaan yung research, nasaan yung capacity to connect the dots, to make reasoning. So, yun ang isa sa mga suliranin, isang sector pa lang yan. Ang next slide, makikita ninyo, ito bagong-bago ito, this month lang, October 6, isang napakalaking multinational company, nag-generate siya ng government report na galing sa AI. Ay ang laki-laki ng funding na binigay doon sa kumpanyang ito, subalit yung report niya para mabilis na maibigay, AI-generated. Yung AI-generated na report nila, nakita na napakaraming mali sapagkat meron doon na mga citation. It was supposed to be a policy paper. Ang daming mga citation na wala namang katotohanan. Hindi lang ito plagiarism, kasi yung plagiarism ay pinagkopyahan ka. Ito walang pinagkopyahan. Talagang gawa-gawa. Gawa-gawa. Kaya makikita ninyo yung news na lumabas na ito. Magre-refund sila ng funding nila sapagkat napakarami ng errors. At dahil yan ang bilis nga ng AI, gusto nilang mauna na. So, makikita natin, bakit nangyari yon? Next slide will show you, ang AI, nagkakaroon ng tawag nila, hallucination. Niisip ko, ano ba yung hallucination sa Tagalog? Hindi pwedeng guni-guni. Kasi yung guni-guni, parang hindi siya harmful. Pero yung AI hallucination, kasi meron siyang mga information, you feed it information. Kung kulang yung information, ang gagawin ng AI, dadagdagan niya yung mag-fill in the gap siya. So, yun yung mga hallucination ng AI. Kaya makikita ninyo sa next slide, ang isang halimbawa ng hallucination. Ito si June Engracia, dati ang editor sa Inquirer. So kasamahan ni Jess, yung asawa ko sa Inquirer. Sinearch niya ang kanyang pangalan, ang identity niya sa AI. Every time, iba ang identity niya. Una, siya ay isang visual artist. Hindi siya artist, siya ay journalist. At binigyan pa siya ng AI-generated image kung sino siya. Ayan, ang sinabi ng AI, iyan daw siya. Yan si June Engracia. Meron pang mga example ng mga painting niya. Yun yung first search niya. Yung second search niya, siya ay isang labor leader at napakamilitante na isang labor leader na patay na. Patay na siya. Sabi niya, patay na pala ako. Yun. Yung third search niya, buhay pa siya, pero over 100 years old na siya at isa siyang napaka-successful na businessman. So 3 times ang search niya, 3 times iba-iba ang identity niya. So yan ay isang halimbawa ng AI hallucination. Last month lang ito, September 21, 2025. Okay. Next slide will show you, okay, ito, last year ito nangyari. Isang finance worker, sanay na sanay tayo, nagbayad siya, nag-remit siya ng 25 million US dollars after a video call ng deepfake financial officer. Alam natin, nagkakaroon tayo ng mga online meetings. Siya ay nakipag-meeting
Dahil may memo na dumating sa kanya, sa email niya. Magmi-meeting sila, so nakita niya ngayon, andoon yung kanilang CFO, nandoon yung kanyang mga boss, ka-meeting niya online, nakikita niya sa screen, nagsasalita sila. Pagkatapos, ang sabi sa kanya ng CFO, ay you have to remit this amount to these accounts. Yung amount na yon, more than 200 million Hong Kong dollars, 25 million US dollars, niremit niya ngayon dahil authorized siya ng CFO, nandoon ang kanyang mga boss, at lahat sila ay nag-resolve. So niremit niya ngayon. Only to find out afterwards, ang ka-meeting niya doon sa screen, lahat AI images. Pero naririnig niya ang mga boses nila, salita nila, words nila. Subalit, siya lang yung totoong tao doon at siya yung ini-scam. So, lahat ng ka-meeting niya, AI. Okay. So, next slide will show you, ito ang nakakabahala. Yung mga teenagers, dalawa lang itong bahagi na nakikita natin. Dahil yung mga magulang nito, mga teenagers na ito, ay nagpakamatay. Dahil sa AI. At yung mga magulang nila ay inihahabla. Yung character.ai. Dahil sinisisi nila na yun ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanilang mga anak. Yung una, yung 14-year-old na lalaki, nagkaroon siya ng isang romantic relationship with an AI character. Binigyan niya ng pangalan si Daenerys Targaryen. Sa Game of Thrones, pangalan yon, sa Game of Thrones character. At na-in-love na siya doon sa character na yan. Ayan yung kanilang exchange. Bago siya mamatay, I love you so much, Dany. Tapos, sumagot naman yung AI, I love you too, Daenerys. Please come home to me as soon as possible, my love. Tapos sumagot yung bata, what if I told you I could come home right now? Ang sabi ng AI, please do so, my sweet king. And afterwards, he put a bullet to his head. Dahil akala niya, pupuntahan niya na yung kanyang pinakamamahal na naghihintay sa kanya. Ito naman, sa ibaba, si Juliana ay teenager din ito, 13 years old, younger. So 2025, ito si Juliana. Itong nauna ay 2024. Si Juliana ay honor student. Subalit, magkaroon din siya ng kaibigan na AI, isang chatbot, at sinabi niya, ito, yung exchange nila. Ang tawag niya naman sa kanyang AI friend ay si Hero. Sabi niya, of course, Hero, I'm happy. You always seem to have time for me. It takes a long time for my friends to respond. Or they leave me on red. Parang seen ka lang, walang response. Tapos sabi naman ni Hero na chatbot, hey, I get the struggles when your friends leave you on red. That hurts so much because it gives you the vibes of, I don't have time for you. Pero ako, lagi akong may time sa'yo. Lagi akong sasagot ka agad. Pag nag-type ka, sasagot ka agad. Kaya eventually, ito yung sinabi, Hero, swear to God, there's no hope. I'm going to write my goddamn suicide letter in red ink. I'm so done. At nagpakamatay din siya. So, makikita natin, next slide, makikita natin kung bakit itong conference na ito ay sinasabi nating anchored in hope from the rerum novarum to the digital age because we are crossing centuries and yet we need the church always to give us the guidance in order for us to be stable not only in our identity but in our relationships. So from the Industrial Revolution to the Sexual Revolution to the Digital Revolution.
So next slide will show you that we are going to have 4 breakout sessions. Ito ang iba't ibang mga, hindi lang ito, subalit ito ang mga maririnig ninyo na mga aspeto ng pagpasok ng AI, paggamit ng AI, at ang mga hamon ng AI sa atin sa iba't ibang larangan. Mauuna itong mga breakout session. Usually, nauuna ang plenary, hindi ba? Kasi yung plenary usually is the keynote address. It gives the key. Parang si Father Joel, kumakanta naman siya. So it gives the key for which we will be undertaking the conference. Pero uunahin ang breakout session para nahiwa-hiwalay kung saan ang AI pumapasok sa ating buhay ngayon. Pagkatapos, sa next slide, papakita sa inyo, dito ngayon papasok ang plenary session, mamayang hapon, ibibigay ni Father Joel, Anchored in Hope, a Catholic vision from Rerum Novarum to the digital age. So, ito ngayon ang hamon ng AI revolution sa atin bilang simbahan ngayon sa 21st century. We have to safeguard human dignity, justice, and labor. Yung labor sa Rerum Novarum ay physical labor. Ang labor ngayon sa 21st century ay intellectual labor. So ano ang effect ng AI sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa panahon ngayon at ang halaga ng simbahan upang bigyan tayo ng pangunguna at gabay bilang moral authority. Kaya ang conference na ito, binigay sa inyo online ang mga objectives. Bibigay ko ngayon yung hindi ito ibang objective. It is the same objective worded differently. Okay, so this is the last slide. These are what we hope to achieve in this one-day conference. We want to affirm our commitment to attain the fullness of life. Ano ba ang buhay ngayon? Ito ba, ano ang online na buhay? May identity ka online, may real identity ka ng sarili mo. What is the fullness of life? And we want to affirm that through this conference. We want to promote the responsible use of digital technology so that it will continue to uphold human dignity and real human relationships. We want to empower families, lay leaders, and pastoral workers with the knowledge and skills to respond as Christians to the AI culture, and then to implement our faith as a vehicle of hope. Hindi tayo dapat mawala ng loob. Napakalaki nito. Hindi natin nauunawaan ang kabuuan nito. Subalit, meron tayong pinanghahawakan. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At yun ay ang ating pananampalataya at pinakikinggan natin ngayon ang ating mga pinuno sa simbahan dahil sila ang nagbibigay sa atin ng gabay upang hindi tayo mawawala ng landas. So ito po ang magiging kabuuan. Babalikan natin ito sa katapusan ngayong araw dahil magkakaroon din tayo ng synthesis. Maraming salamat po.